Marami ka bang pinapakain sa flower horn mo? Alam mo bang hindi to healthy para sa kanila? Ang mabilis na cock development ng flower horn ay hindi nakukuha sa pagpapakain ng marami. Ito yung nakadepende sa genes, tamang diet, at high protein food na pinapakain. Kaya kahit pakainin mo pa to ng madami, kung kulang naman ito sa protein, wala itong may tutulong, bagkos maaari lang lumaki ang katawan ng flower horn mo na walang improvement sa cock. Possible din na lumaki ang tiyan at maging bloated at mauwi lang sa sakit. Baka kasi ang iniisip ng iba, kaya pinipigilan kayong magpakain ng marami dahil mas mabilis ang cock development ng flower horn kapag ganon. At sinisikreto lang namin. Hindi po ganon yon. Ang pump feeding ay posibleng maging resulta ng mabilis na paglaki ng katawan ng flower horn mo or paglaki ng tiyan nito. Kaya kung ginagawa mo to, itigil mo na. Dahil hindi ito ang makakatulong sa cock development ng flower horn mo. Bagkos sa huli, sakit lang ang aabutin ng flower horn mo katulad ng SBD dahil hindi natunawan at hexa. Isa pa, ang labis na pagpapakain ay nagdudulot din na mabilis na paglabo ng tubig ng aquarium dahil sa poop na isa rin sa magiging problema mo. Ang tamang dami ng ipapakain sa flower horn ay nagsisimula sa sukat nito. Para meron kang idea, meron po ako niyang video sa aking YouTube channel. Ilalagay ko po sa description below ang link ng video. Sa aking experience sa loob ng 7 years na pag-aalaga ng flower horn, mas maganda pa rin ang 2 beses na pagpapakain, which is tuwing umaga at gabi. Dahil malaki ang gap ng oras, mahaba rin ang oras ng flower horn na ma-digest ang kanyang kinain at ma-absorb nito lahat ng protein at nutrients na makakatulong sa cock development. Sa ganong paraan, hindi lalaki ang tiyan ng flower horn, active at parang hindi nabubusog. Maganda itong sinyales na healthy ang flower horn mo. Wala rin akong sinusunod na oras ng pagpapakain para every time na lalapit ako sa aquarium, lalapit din sila sa harap na parang asong kumakawag ang buntot. Dahil akala nila it's feeding time. At dito sila natututo ng food discipline kaya kahit hindi ako gumamit ng Toblerone mirror, sumusunod sila sa galaw ng kamay ko nang walang ka-effort-effort.